sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNDS. Trending and Ibang isang show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Wizards. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunso
Bukod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa Stories. The news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabing ito mga kaibigan ng Huwebes, Abril 23, taong 2026. Sa ating pong headlines, manibagong rollback sa presyo ng petrolyo. Aba, asahan daw po sa susunod na linggo. Impeachment rules sa corona trial gagamitin ng Senado sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Samantala naman, biyaheng abroad ni VP Sara, hindi natuloy, sinisi daw po ang Malacanang. Palasyo itinangging last minute ang pag-aproba sa kanyang travel authority. Mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kinumpirma na ng ICC Pre-Trial Chamber. Samantala naman, birth certificate i-require na raw po sa mga gustong kumandidato sa eleksyon sa bansa ayon sa COMELEC. AFP, nanindigang NPA ang napatay na estudyante ng UP Diliman. MMDA gagamit naman ng AI sa panguhuli ng mga lumalabag sa tamang pagtatapon ng basura. Sa TNT Global News, 2 tren nagbanggaan sa Denmark, 17 ang sugatan. Sa sports, Josh Ibanez, siya'y nanitura, nakatakda raw tanghalin bilang UAAP Season 88 MVPs. At sa showbiz, American host na si Steve Harvey balik Pilipinas o balik bansa para sa guesting sa isang game show. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, si Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, napipinto na naman ang panibagong tapyas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Gayunman, ang posibleng kabawasan na hindi kasing laki ng nakalipas na fuel rollback kung saan halos 25 piso, 25 pesos sa naging tapyas sa bawat litro ng diesel. Batay sa unang 3 araw ng trading, ngayon pong linggong ito, natiling pababa ang halaga ng petroleum products sa world market. Mula Abril 20 hanggang Abril 22, ang tinatayang rollback ay ang mga sumusunod. 10 piso. Ang posibleng rollback Okay sa bawat litro ng diesel. Hindi pa okay yan. Mas matindi dito. Piso. Ay. Ang maaring rollback naman sa bawat litro ng gasolina. Samantalang 10 pesos 90 sentimos sa bawat litro naman ng kerosene. Pero maaari pa raw magbago ang naturang figures o madagdagan pa ang fuel price rollback. Depende naman sa magiging resulta ng trading sa huling 2 araw ngayon pong linggong ito. Pero okay na rin yun, Lakay. Okay na rin yun. Kesa sa
price hike. Pwede na. Oo. Samantala, nagsagawa po ang Pilipinas at ang Malaysia ng hybrid high-level bilateral discussion para palakasin ang energy security sa gitna ng giyera sa gitnang silangan. Nagpalitan ng impormasyon at pananaw ang mga opisyal ng Department of Energy at Malaysia Ministry of Economy and Ministry of Foreign Affairs. Tinalakay sa dialogo ang epekto ng digmaan, kabilang ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Kasabay nito inilinaw ng DOE na binili sa ilalim ng commercial transaction sa Vitol Asia Pte. Limited ang diesel shipment noong April 21 at hindi government-to-government procurement arrangement. TNT Tomorrow's News Tonight. Inirekomenda naman ni Senate President Tito Soto III ang paggamit ng impeachment rules na ginamit noon kay dating Chief Justice Renato Corona Jr. Ito po'y kung sakaling iakyat ng impeachment case ni VP Sara Duterte sa Senado na magsisilbing impeachment trial court. Ayon po kay Soto, kumpleto na ito at wala ring nakalagay na expiration o sunset provision. Paliwanag pa ng senador kung babalangkas pa sila ng bagong rules, matatagalan ang pagsisimula ng trial proper, nalaman sa kailangan pa ng publication ito. Tiwala naman si Soto na kaya nila itong gawin sa loob ng kanilang isang buwang sesyon, subalit nakadepende pa rin ito kung kailan itatransmit ng Kamara ang articles of impeachment. It is, in effect, kung tutuusin, wala kami nilagay na sunset provision doon sa impeachment rules ni panahon ni Justice Corona. So kung tutuusin, we can easily adopt it. And I suggest that we adopt it because malawak na yun. In the rules, it also includes the rules of court as suppletory. So lahat ng kikailanganin namin sa impeachment ay naroon na sa rules na yun. Even yung pre-trial and whatever recommendation they want. Pinakamaganda is wag na namin galawin. Ito na yung approve namin. Total, ando doon naman yung rules of court. Sapagkat if we change it, magpa-publication na naman. Yan po mga kaibigan, si Senate President Tito Soto III. Samantala, kumpiyansa naman si dating Senador Antonio Trillanes IV na boboto ng batay sa ebidensya ang mga senador sakaling litisin sa kanilang kapulungan si Vice President Sara Duterte. Reaksyon nito ni Trillanes sa mga obserbasyon na mahihirapang makakuha ng sapat na bilang sa Senado upang makonvict at ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi po ng dating senador na walang magagawa ang mga senador kundi pakinggan ang pulso ng bayan tungkol sa mga ebidensya na isusumite ng impeachment court. Yan din po ang sabi nila noon doon sa kay Chief Justice Corona nung nagsisimula. Sabi ko, ang botohan naman doon sa dulo Hindi naman ho ngayon. Kasi pagka lumabas po itong mga ebidensya nito, makikita ng taong bayan yan. Tapos, ang mga senador po mga representante ng taong bayan yan. Kaya mamumulso ng maayos yan. Pag nakita nilang kumbinsido yung taong bayan sa ebidensya, bakit sila lilihis doon? Ang hirap pong lumihis kasi iba dyan tatakbo ho for election. Tama. Di ba? Opo. Tapos maninimbang na sila. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, ipinagkibit-balikat lamang ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga pagdududa sa kanyang ibinunyag sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban po kay Vice President Sara Duterte. Kabilang po sa kamuestyon kay Trillanes ay si Congressman Bong Suntay ng Quezon City na nagsabing hearsay o chismis lamang ang akusasyon tungkol sa koneksyon ng mga Duterte sa sindikato ng droga. Sa kanyang pagharap sa House Committee on Justice, prinisenta ni Trillanes ang mga dokumento na magpapatunay na nagdeposito ng milyong-milyong piso sa bangko ng pamilya Duterte ang suspected drug dealer na si Sammy Uy. Sa panayam po ng programang Damdaming Bayan, sinabi po ng dating senador na malaking hamon para sa mga katulad ni Suntay na patunayang haka-haka lamang ang kanyang isiniwalat tungkol sa kaugnayan ng mga Duterte kay Sammy Uy at sa iba pang pininiwala ang mga drug lord.
yan na lang po ang ipresenta nilang depensa sa Senado. Pero ito po, in-establish na ito si Sammy Uy, a drug lord na kapartner ni Michael Yang, Charlie Tan at ni Duterte. Muli si dating Senador Antonio Trillanes IV. Naglabas naman ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng nilalaman ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa isang statement na ipinost sa kanyang social media page, ginit po nito ang bawat sentimo sa kanyang ari-arian ay nagmula sa mga lehitimong source at suportado ng mga kaukulang dokumento. Malinis ang kanyang service record at kailanman ay hindi siya nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Bukod dito, sinabi po ni Duterte na ang mga isiniwalat ni dating Senador Sonny Trillanes tungkol sa umano'y bilyones sa kanilang bank accounts ay kaparehong istorya lamang na ikwinento nito mula noong 2016. Ang nagbago lamang umano ay suportado na si Trillanes ng tinawag na Duterte o dinawag ni Duterte na makinarya. Pinatungkulan ng Vice Presidente si Pangulong Marcos, mga miyembro ng Kamara, at natumanggap umano ng maleta, Commission on Audit at ang mga bagong opisyal ng Anti-Money Laundering Council. Dagdag pa ni Duterte, ang tunay na magnanakaw, hindi umano sa bangko ipinapasok ang pera, kundi sa mga maleta. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tuloy na raw po ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa paglilitis ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Ito po'y matapos namang kumpirmahin ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng kaso laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ayon po sa The Hague-based tribunal, unanimous ang naging desisyon ng naturang chamber. Sa 81 si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanaunang Asian former head of state na lilitisin po ng International Criminal Court. Samantala, hindi natutuloy si Vice President Sara Duterte sa kanyang biyahe abroad dahil sa last-minute approval sa kanyang liham sa Office of the President. Nagpasalamat ito sa Pangulo sa anyay last-minute issuance ng Travel Authority. Anya, nagbago na ang mga plano niyang pag-alis dahil tila walang kasiguruhan na napapayagan siya ng palasyo. Kaugnay nito'y magpadala umano si VP Sara ng bagong apela at dapat ay maproseso ito ng mabilis upang mas mapaghandaan ang kanyang pag-alis. Hiniling din ito ang confidentiality ng request para sa kanyang kaligtasan. Una nang inaprobahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Travel Authority ni VP Sara na nakatakdasa ng bumiyahe ng Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, United Kingdom at Northern Ireland. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, nilinaw ho ng Malacanang na isang araw bagong biyahe ni Vice President Sara Duterte. Ibinibigay daw po ang kanyang travel authority kahit sa mga nakalipas na travel request nito. Iyan po ang nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro matapos na sabihin ni VP Sara na last minute ang ginawang pag-aproba sa kanyang travel request kaya hindi na siya itutuloy sa kanyang nakatakdang biyahe sana ngayon. Ayon po kay Yusek Castro, nag-request ang Vice Presidente noong Abril 14 at kadalasang ito raw po'y tumatagal ng 5 araw ang normal na proseso. Binigyan din ng palasyo na hindi pinipigilang bumiyahe si VP Sara lalo't wala namang itong Immigration Lookout Bulletin Order o Precautionary Hold Departure Order laban sa kanya. Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya nag-request ng pagbabakasyon or personal trip na mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganun. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before.
Yan po mga kaibigan, si Palace Press Office Undersecretary Claire Castro. Sa iba pa nating mga balita, nasa Pilipinas pa rin si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Aid Fajardo, mananatili sa bansa si Romualdez kasabay ng pagsusulong ng legal remedies kaugnay ng kinekwestiyong precautionary hold departure order laban sa kanya na inisyo ng Sandigan Bayan batay sa requests ng Office of the Ombudsman. Sinabi ni Fajardo, irresponsable ang mga kumakalat sa social media na wala na sa Pilipinas si Romualdez para takasan ang kanyang pananagutan. Binigyan din ng abogado, sumusunod si Romualdez sa tamang proseso at in good faith ang pakikipag-ugnayan nito sa DOJ at Bureau of Immigration. Una rito itiniyak ni Romualdez na haharapin niya ang lahat ng mga alegasyon laban sa kanya at hindi ito tatakas. Hindi umano siya papayag na siya ang magiging scapegoat ng mga nasa likod ng flood control scandal at budget insertion. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, hindi raw ho nakikita ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro na nag-uusap ang magpinsan na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng mga isyu ng korupsyon. Ayon po kay Yusek Castro, simula nang maupo siya sa posisyon ay hindi pa niya nakitang nag-usap ang dalawa. Subalit ginit po ng opisyal na wala siyang personal na kaalaman sa nagaganap naman sa pagitan po ni na Pangulong BBM at dating House Speaker Romualdez. Po ako masasabi, hindi ko po sila nakikita nag-uusap. So, hindi ko rin po sila nakikita nagko-communicate. So, wala po ako masasabi patungkol. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Uli si Yusek Claire Castro. Iginit naman ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na questionin nila sa tamang hukuman ang ipinalabas na precautionary hold departure order laban sa mambabatas. Ayon kay Attorney Aid Fajardo, tagapagsalita at abogado ni Romualdez, gagamitin nila ang lahat ng legal remedies na upang questionin ang kautusan, samantala nananatili naman na nasa Pilipinas at mariing itinanggi ang ulat na siya po ay tumakas. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabing ito ng Thank God It's Thursday. Yung mga tatakbo sa eleksyon lalo na itong barangay Sangguniang Kabataan, abay dapat daw magsumite rin daw kayo ng birth certificate. Ayun. Ayan. Dapat naman talaga meron na yan. Naman, baka dayain ng date ng isilang. Dapat PSA issued. Ayun. Kaya lang kasi sa PSA, hindi ba may mga kaso na rin ng may mga na peke na rin na ganyan. Ay, huwag naman. Hindi, katulad nung kay natatandaan mo yung Chinese, ano ba yung pangalan? Pineke sa PSA? Yung sa yung kamukha ni Giselle. Si Guo. Si di ba? Kasalanan na Alice Guo yun. Di ba? Kasalanan nung Pero the fact na nagawan ng Chinese birth certificate, iba na yan. Tsaka may mga report din kasi sa PSA na ganun Di ba? Inimbestigahan na yan sa ibang probinsya. Kayang yan. Sana mabantayan ng maayos. Iklaro ng PSA. Samantala naman, Armed Forces of the Philippines nanindigang mga NPA, mga kombatant sabi may mga baril daw ang mga napatay diyan po sa Negros Occidental dahil sa nangyaring enkwentro. Although sinasabi ng mga militanteng grupo, yung mga aktivista na estudyante yung isa ng UP Diliman at meron pang isa na sinasabing community journalist Nako. Samantala naman, MMDA gagamit na raw po ng AI sa panguhuli ng mga lumalabag sa tamang pagtatapon ng basura. Sa TNT Global News, 2 tren nagbanggaan sa Denmark, 17 ang sugatan.
Sa sports, Josh Ibanez, Shaina Nitura, nakatagda raw pong tanghalin bilang UAAP Season 88 MVPs. At sa showbiz, American host Steve Harvey. Oh, di ba yung controversial na to? Na nagkamali siya ng announcement dati kay... Sa Pilipinas pa kay, Pia Wurzbach. Yun, kay Pia Wurzbach, Abay, balik Pilipinas daw po para mag-guest naman sa isang game show. Pilipinas ang oras, alas 9:29 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Well, ang mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro, sa bawat team na napupuntaan ko, sabay-sabay ko na silang parang kumbaga meron akong mga bagay na pwede kong gawin, pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing
lang Pwede naman. rin naman sa real life. I wouldn't mind. Eh paano na lang kung si James Reid ang kasama mong mas stuck sa traffic? Baby, pasensya na, nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghihintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Standby, Noche Kakas. Alam kong nakapila ka na. Sa kaya sa nakapila. Mga balita na tanggap na raw po ng Immigration Bureau ang precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi sa DZRH News Immigration spokesperson na Dana Sandoval, kasama na ito sa kanilang system at kasalukuyan ng ipinatutupad. Ibig sabihin, haharangin daw po ng imigrasyon sakali maglumabas ng Pilipinas ang dating House Speaker. Magugunitang nag-issue po ang Sandigan Bayan
7th Division ng HDO matapos hilingin ng Ombudsman. Samantala, kailangan na ng kopya ng birth certificate sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Ayon sa Commission on Elections, epektibo ito simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, pati na rin sa mga susunod pang halalan. Sabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, layunin po ng bagong patakaran na maiwasan ang kaso ng material misrepresentation at posibleng disqualification. Bahagi rin ito ng paghahanda ng COMELEC para sa mas maayos na pagpapatupad ng halalan sa 2028. RTNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, susunod daw po ang Malacanang sa Korte Suprema na magbigay ng komento hinggil sa petisyong inihain na sumailalim sa medical exam at hair follicle tests si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, susunod sila sa direktiba, subalit tumanggi naman siyang ibigay kung ano ang lalamanin ng kanilang katugunan. Anya ilalabas lamang ito ng Malacanang kapag naisumiti na sa hukuman. Binigyan ng Korte Suprema ang respondents ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso para magsumite ng komento. Nakapaloob din sa petition for writ of mandamus na inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pang petitioners na ipakitang resulta na kaya pang mamuno ng Pangulo sa kanyang sinumpaang tungkulin. Samantala, dumako muna tayo. Oplan, libreng tuli sa Las Piñas City. Kasado na daw. Libreng tuli? Oo. Sa buwan ng Mayo. Mayo nga ba yan? Alamin nga natin kay RH27 Noche Kakas. Nakapagpalista ka na, Noche? Yan sabi ko na nga ba eh. Hindi, nagtatanong lang. Nakapagpalista ka na ba doon sa mga ipapatuli mo? Hindi ikaw. Alam ko namang tuli ka na. May in-endorse lang ako. In-endorse. Okay. In-endorse lang. Sige. Samantala lang kay... Masyado ka kasing seryoso, pinapatawa lang kita eh. Okay. Naalala ko tuloy na kay Ray, sa panahonan ba, na ganito, pag summer season talaga, usong tulian. Pero bakit Mayo pa? Pwede naman ngayong Abril na. Sa bagay, matatapos ang Abril eh. Matatapos ang Abril. Saglit lang naman kasi ngayon ang kay Ray eh. Hindi rin naman agad katulad. Saka ngayon, mas masuswerte mga tutuliin ngayon na na sila, hindi na sila pinalalangoy sa ilog. Sa ilog. Kasi tayo dati, kailangan mo magbabad sa ilog para lumambot daw eh. At saka para hindi yung para hindi madugo. Madaling mag-dry yung yung sugat. Alam na alam mo. Naalala kay Ray at Tite, kasado na sa May 16 ngayong taon ang Oplan libreng tuli dito sa lungsod ng Las Piñas. Isa sa gawa ng Las Piñas City Health Office sa Aguilar Sports Complex sa Barangay Pilar. Dahil dito, hinihikayat ng pamahalaang lungsod ang mga lalaking kabataan at na magpatuli ng libre at ba't kabataan lang? Baka naman may edad na hahabol din. Ba't ka natawa? Meron ganun Meron pa rin humahabol, alam mo ba yun? Huwag mo naman i-discourage yung mga medyo kasi baka biglang baka handa-handa na narinig baka biglang magdesisyon di ba? Di ko alam pala. Paano kaya yun na kay Rehan? Yung tingin mo merong mga naman. Meron naman talaga meron nang ganyan mga kaso. Dahil kay mahal yung magpatuli, parang naghintay lang ng libre. Pwede rin. Mga ganon. Kaya siguro dahil sa sawang-sawa na siya kailangan na matuli. Ganun lang naman eh. Kaya buong-buo na ang loob, di ba? Pero na kayo rin? Dapat open sa lahat yan. Walang age limit. Oo nga eh. Pero pwede naman na lakay rin. Ewan ko na kung tatanggapin ng doktor. Siguro tatanggapin ng doktor yan. Grabe ka naman. Huwag mo nang pangungunahan. Pwede yun. Huwag mo nang pangungunahan. Pwede yan. Kasi
Baka, O ba't ka natatawa? baka biglang mag-flag ceremony eh. Ay, hindi, wala yun. Kasi ngayon lang kay Ray, may mga doktor na babae talaga ang nagtutuli. Kung siyempre, kapag alam na nilang gagawin Hindi, wala dyan. na yan. Kahit babae yan sa mga ganyan, wala na yan. Alam nilang gagawin dyan para hindi mag-flag ceremony. Alam na nilang gagawin dyan. Tatapikin lang. Uy, umayos ka. Umayos ka. Madamay kami. Baka, ito nga ngayon, kaya siguro talagang ginawang summer lang tuwing summer dahil siyempre kabataan lang ang nakatutok talaga sa kabataan. Pero siguro naman na Lakay Ray at Kisses, welcome din yung mga hindi pa talagang Patituloy si Noche, patituloy si Ma'am Evan lang, natatawa tuloy sa report mo, ha? Pero siyempre alam na alam ng mga dating bagets na nagpapatuloy noon. Habang magpapatuloy, kailangan umuya muna ng dahon ng bayabas. Oo, ay palo-palo naman yun nung araw talaga. Ay wag mong lalangin yung palo-palo, talagang yun, talagang yun, talagang literal na tuloy alamat talaga yun, ha? Oo. Dahon ng bayabas, Lakay Ray. Oo. Tapos nakailang pukpok ba sa'yo? Ha? Nakailang pukpok ba yun sa'yo? Doktor ako eh. Sosyal. Doktor ka na ba? Oo. Wala. Hindi mo naranasan yung Hindi mo naranasan yung totoo, ha? Yung totoong napapanood ko lang kaya lang. Wala. Gusto ko lagyan ng anesthesia. Kaya lang kung alam mo doon talaga masusubok yung kung talagang tunay kang lalaki dahil sa mararamdaman mo yung sakit, ha? Masarap yung sakit. Uy, pero yung mga kabataan ngayon, swerte ha. Ngayon, meron na kahit yung tinatawag na home service, may mga ganun na ngayon eh. Talaga meron din Sa bahay na lang. Pero ang mga gumagawa, mga medical practitioner din. Saka may bayad. Syempre may bayad na yun. Kasi pinag-aaralan na rin naman kasi nila yan. Kasi iba kasi nahihiya na ngayon eh. Oo. Kaya buti nga ngayon na Lakay Ray, meron na mga ganitong programa na libreng tuli. Dahil alam naman natin na kapag sa doktor, may bayad talaga nung araw. Kaya yung iba, napipilitan na lang doon sa pati si Kuya, si Restituto Garcia, natatawa rin sa report mo. Naalala tuloy niya yung kanyang sarili. Karanasan. Lakay Ray, ito, talagang tayo lang tatlong naman lang nag-uusap, di ba? Oo naman. Wala naman nakikinig eh. Saka walang nanonood. Tayo lang. Ako kasi nung araw, nung pagkatapos ng tuloy ko, para makapaglaro ako, binabalot ko ng plastic para pag nasanggi doon sa hindi masakit. Ang nangyari, nagkaroon yung kinamatis na kay Ray nung araw. Nagkamatis. Kinamatis. Lalo tuloy tumagal kasi naano siya eh. Na-infect. Yung hindi pala nakulog. Matagal. Hindi mabilis matuyo. Yun. Ang sugat. Kaya payo natin sa mga kabataan, mga gustong natuli, ayan, huwag hangga't maaari, iladlad lang, huwag siyang makulob dahil delikado. Kaya maganda pa rin yung nagpapaalda nung araw. Saka huwag muna magkikilos, huwag muna maglalaro ng basketball, ha? Yes. Huwag muna. Kaya talagang naka-duster ako nung araw kasi wala akong shorts na maluwag. Pero wala yan sa amin, no? Wala yan? Yung panahon na yan? Ano naman sa inyo? Katutuli lang namin, nagpapalipad na kami ng saranggola. Ayun, no? Yun na matindi. Habulan sa buhanginan sa may ilog. Ha? Anong tuli-tuli? Ha? Ayan. Dahil dito Lakay Ray, hinihikayat ng pamalaang lungsod ang mga gustong magpatuloy ng libre na makipag-ugnayan sa nakakasakop na Barangay Health Center para sa registration at screening. Ayon pa sa pamalaang lungsod ng Las Piñas, ang naturang free circumcision ay magsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 12 lamang ng tanghali. Samantala, update ko na rin na sunog dito nangyari kanina sa Quezon City. 5 sasakyan na Lakay Ray at Kisses
and Roas Street, Barangay Santo Domingo sa Quezon City ang nasunog. Kabilang sa nilamon ng apoy ang isang Toyota Land Cruiser na nakagarahe sa isang residential na gusali. Nasunog rin ang 3 motorsiklo at iba pa. Umabot sa second alarm ang sunog na naapula kanina 7:02. Ano to nasunog nun? Daming sakyan? Residential garage. Residential garage. Vehicle garage, na may garahe. May mga SUV pa yata, ha? Oo, SUV. Tapos bigla namang nagbabaan kanina yung mga nakatira sa katabing gusali, tulad nitong sa Vina sa Home Ladies Dormitory, dahil sa makapal na kulay itim na usok mula sa nasusunog na mga sasakyan. Ayon sa QCBFP, iniimbestigahan pa nila ang insidente. Ayan. Arit sa 27, Noche Kakas Diesel Rate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. TNT Tomorrow's News Tonight. Dati pa rin po mga balita. Pinanindigan po ng militar ang naunang report na miyembro ng New People's Army, NPA, ang napatay na University of the Philippines student at iba pang personalidad sa nangyari pong engkwentro sa may Toboso, Negros Occidental. Kasunod po ito ng pagkumpirma ng UP Diliman Student Council na counselor nila ang isa sa 19 na napatay na si Eliza Alano. Sa ambush interview sa libingan ng mga bayani, sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala na armado daw po ang mga napaslang. Kung totoo manong student leader o social worker lamang ang mga napatay, kinwestiyon ni Di Maala kung bakit sila nasa lugar na engkwentro kalaban ng mga sundalo. Binabalik na natin sa kanila kung sinasabi nila mga estudyante lang sila doon, ano ang ginagawa nila doon sa encounter site, may hawak na baril at nakipagbarilan doon sa ating mga sundalo. Samantala, kung totoo namang hindi sila kombatant, tinawag namang obstruction ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang presensya ng mga napaslang. At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yun. So kasama din yun. Samantala, nasawi din ng isang local community journalist sa nangyaring bakbakan ng New People's Army at 79th Infantry Battalion ng 3rd Infantry Division sa Toboso, Negros Occidental. Kinilala po ang biktima na si RJ Nicole Ledesma, isang writer-editor at regional coordinator ng Alter Media Network sa Negros Island. Ayon sa Alter Media, nasa lugar si Ledesma para magsagawa ng community work immersion sa epekto ng renewable energy sa mga magsasaka. Samantala, ayon sa Human Rights Advocate Negros, wala si Ledesma sa initial site kung saan nangyari ang bakbakan at posibleng napatay sa iba pang engkwentro ng militar. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, sa atin pa rin pong mga balita sa Tomorrow's News Tonight, gagamit na raw po ng artificial intelligence sa cameras ang MMDA para daw ho magbantay sa mga tamang lugar kung saan itatapon ng basura sa Metro Manila. Ayon po kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP simula sa susunod na linggo. Bagaman may iba't ibang polisiya ng mga lokal na pamahalaan dito, sinabi ni Torre na ito ang kanilang inisyatibo para disiplinahin ang publiko. Idinimpan ng MMDA General Manager na hindi porket walang enforcers ay pwede nang gumawa ng mali. Unang ginamit ang NCAP para sa mga riders at mga motorista na lalabag sa traffic violation. Samantala, ipinagutos naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PISA o ang pagre-review sa financial record ng lahat ng PNP Regional Training Unit sa buong bansa. Kasunod dito ng alegasyon na pinipilit ang mga trainee na sagutin ang mga gasto sa pabahay ng kanilang mga senior sa ilalim ng kickback scheme. Nangyari ang insidente sa Cordillera sa pagitan ng taong 2023 at 2025 kung saan bukod sa standard na singil na 3,000 pesos para sa upa ng mga trainee, pinilit silang magdagdag ng 600 pesos bilang top-up fee.
Inatasan din ng Criminal Investigation and Detection Group at ang Anti-Cybercrime Group pa na alamin kung nangyayari rin ito sa iba pang unit. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, dalawang tren nagbanggaan daw po sa Denmark. Nako, 17 raw po ang sugatan. Ibalito mo nga yan, Wina Pearl Hesoro, Miss Wina. Sugatan ng 17 katao matapos magbanggaan ang dalawang lokal na tren sa hilaga ng kabisera ng Denmark na Copenhagen ngayong Webes. Ayon sa emergency services, 5 sa mga nasugatan ang nasa kritikal na kondisyon. Tinatayang nasa 38 passengers ang sakay ng dalawang tren nang mangyari ang aksidente. Agad nagpadala ng rescue team sa lugar at dinala naman sa ospital ang mga sugatan. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng pulisya ang sanhi ng banggaan. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Wina Pearl Hesoro. At ngayon, TNT Sports and Games. Sa atin namang sports, alamin nga natin kung sino ang nakatakdang tanghaling UAAP Season 88 MVP sa kay Kyle Bulyas. Tatanghalin bilang most valuable player si Shaina Nitura ng Adamson University para sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makatatanggap ng Season's MVP Award ng kanilang universidad. Sa pagtatapos ng elimination round, nanguna si Nitura sa MVP race sa kanyang 98.511 statistical points. Mas mataas ito ng 16 points sa kanyang teammate na si Frances Mordi na mayroong 82.766 statistical points. Samantala sa men's volleyball, makukuha naman ni Josh Ibanez ng University of Santo Tomas ang kanyang ikatlong Season's MVP Award. Nabigo si Ibanez sa MVP race noong nakaraang season dahil sa kanyang injury, pero ngayong season, nakabalik na siya sa kanyang peak form at umani ng 90.192 statistical points. Siya rin ang kauna-unang Thomasians na nakakuha ng 3 MVP Award. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas. Sa ating showbiz, American host Steve Harvey balik Pilipinas para mag-guest sa isang game show. Ano kayang game show to? Ating alamin sa report ni Don Carlos. Don. Balik Pilipinas ang American television host na si Steve Harvey para sa isang episode ng Family Feud Philippines bukas ni Ding Dong Dantes. Sa inilabas na anunsyo, maraming netizens ang napawaw sa ngayong itinuturing ng biggest moment in the Philippine television. Kilala si Steve bilang long-time host ng original US version ng Family Feud. At hindi lang yan, mas minahal pa ng Pilipinas ang naturang host dahil sa Miss Universe 2015 incident kung saan mali ang naanunsyo niyang winner pero kalaunan ay binawi rin at naibigay ang corona kay Pia Alonso Wurtzbeck. Bumisita si Steve sa Pilipinas noong 2016 para naman i-host ang Miss Universe na ginanap sa bansa. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you kina Saturnino Lauay Sr., si Melvin Ogbamin, maging si Eduardo Narvaez, Henry Dulohan mula dyan sa Zambales, si Señorico Elgarico, kumusta ka na, Señorico? Anzina Brenica, si Miggy Villa, maging si si Melvin Letrodo, si Restituto Garcia, and of course si Miss Beth Gray, si Ma'am Evan and lang. Siyempre panghuli yung very special si Miss Evan lang. Ayan. Pati si yung kakape mo, si Sir Dennis Ian Pedro, Ayun. si Ma'am King Ibanez, good evening po sa inyo. Ayan. Nanay Carmen, magandang gabi sa'yo. At kay Mami Emmy. TNT
Tomorrow's News Tonight. Thank you sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Nandyan sa ating DZRH Radio si Jeric. Ang ating mga kasamaan sa DZRH Television, DZRH Digital, maging sa ating pong DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras 2 minutes bago sumapit ng alas 10 ng gabi. Mga balitang gigising sa inyong umaga.